Happy Monday and welcome to our vlog. This is Ana May Labrada Calvelo, ang inyong working mom in Japan. Ngayon nga ay maaga tayong gumising dahil may pasok si Yuki at ang paraan ko para gisingin siya ay binubuksan ko lang ang TV o ayan diba gising na siya kaagad. Pero dahil wala siya sa mood, kailangan ko muna siyang kargahin at i-dance para maging okay yung mood niya dahil inaantok pa nga siya at naiintindihan naman natin yun dahil tayong adult ay antok na antok din. Pero nung gumanda na yung mood niya, ayan, nag-start na kaming mag-almusal, nagkakape na ako at siya naman umiinom ng kanyang Yakult. So ngayon ay half day lang si Yuki sa school dahil kagagaling lang niya sa long break. So sabi ni teacher, kailangan ng adjustment period. So kailangan half day lang muna for 3 days. At eto na nga, kinukunan ko na siya ng temperature, binibihisan ko na siya dahil kailangan na naming umalis. Paiyak-iyak pa siya kasi ramdam niyang pupunta na kami sa school. Then after nyan, sinagutan ko na yung kanyang booklet, yung mga details na kailangan. And then, nagasikaso na ako. Ayan, ilang tayo ng sunblock at eto na, ipe-prepare na natin ang ating bike dahil papasok na tayo sa school. At naging okay nga ang mood ni Yuki dahil hindi na siya umiiyak. O ayan, ready to go na siya. At lagi siyang excited sumakay sa bike. Enjoy na enjoy talaga siya. So ayan. So far, hindi ako nahihirapang gisingin si Yuki sa umaga dahil kailangan ko nga lang buksan ng TV at kusa na siyang gumigising. So yun ang gusto kong way at strategy na gisingin siya dahil ayoko yung tipo na napipilitan siyang gumising sa umaga. Gusto ko yung kusa siyang gumigising. So good job, Yuki. At nakarating na nga tayo dito sa school. Tignan nyo naman, walang iyakang nagaganap at hindi talaga siya umiyak dahil sumama agad siya kay teacher. O diba, good job Yuki-chan, gambare. And after that, pumunta na ako sa Family Mart para i-print ang ticket ni Naison dahil uwing-uwi na siya sa Pinas. Nag-print na rin ako ng JLPT sample test para mag-review. Wow. And then after niya, nag-bike na ako papunta sa kaisya ni Daddy. So, kukunin ko nga pala ang labada ko for today. So, ipapakita ko sa inyo ang daan. At eto ako, pa-bike. Usually, 10 minutes by bike lang ang layo ng company ni Daddy. At ipapakita ko nga sa inyo dito yung mga dinadaanan namin papunta dun sa factory. So, ayan. Bihira niyong makita ang aming daddy sa aming videos dahil sobrang aga ng pasok niya. So, sorry naman. Papakita ko sa inyo na dadaan tayo sa maliit na iskinita na akala mo paglabas ay Encantadia na. Charot. Maganda at safe magbike dito sa Japan dahil nagi-giveaway naman yung ibang mga driver o karamihan ng driver. At eto na, nakuha na nga natin ang ating labada at sa pag-uwi ko, nakakita pa ako ng malaking farm ng cabbage. Sobrang lawak sana all. At eto na ako, nagbabike na ulit, pauwi. Yung dating 10 minutes lang na bike, naging 20 minutes dahil sa pag-vlog at pag-video. O diba? O, andito na tayo. So pag-uwi ko, ginawa ko na kaagad ang aking labada. Don't worry guys, pinaalam ko yan sa aking supervisor at sabi naman niya ay okay lang as long as it's not teaching job. So ayan, ramdam niyang malaki ang pangangailangan namin. Charis. At eto na nga tayo, nagbibihis na para sunduin si Yuki. Ang bilis sa mga pangyayari, ang bilis ng oras sa umaga. So kailangan mabilis ka rin kumilos. So ayan, let's go. At eto na si Yuki na happy. Yes, love na niya si teacher. Sabi niya dyan, up, down. So eto, nakarating na kami sa bahay at ibababa ko lang si Yuki na happy. Yan ang happiness nating mga nanay, no? Pag nakikita natin na masaya yung anak natin at nag-e-enjoy sa ginagawa nila, that's priceless. Grabe, ang sarap ng feeling. At nakarating na nga kami sa bahay. Ito naman si Naison ay nagpapaalam sa kanya mga friendships. O diba, nagkakilala siya ng mga Japanese friends na nagbigay pa sa kanya ng present. O taray, may cheesecake na binigay. Sabi niya dyan, sayang hindi ko sila nabigyan ng sinigang. Dahil eto na, kakain na tayo na sinigang na luto ni Naison. Let's eat. At habang kumakain ako, pinakain ko na rin si Yuki na happy pa rin. O diba? Ang genki niya ngayon. Ito talaga yung big adjustment ko as a first time mom na umaga pa lang busy na ako at laging kailangan maaga akong gumising para kay Yuki. Pero sabi ko nga,
we need to balance everything, 'di ba? Pinili nating maging working mom, so kailangan nababalance natin lahat. Minsan nagrereklamo pero madalas kinakaya naman. So after kong magpakain kay Yuki, balik na ako sa labada, o 'di ba? Maswerte lang ako kasi yung work ko ay nagsa-start ng hapon at eto na nga, nag-start na ako mag-prepare at nag-kiss na ako kay Yuki, natutulog na siya kasi pagod din siya sa school. So kinikiss ko lang siya and then prepare na tayong umalis. So maswerte nga ako kasi hapon yung start ng lesson ko, so may time akong mag-asikaso kay Yuki sa umaga. At hindi akong required na magtrabaho ng 8 hours a day. So 3 hours, okay na yun. Minsan 4 hours pero bihirang 5 hours. At eto na nga tayo, papunta na tayo sa train station. Sa Osaka nga pala ang punta natin ngayon dahil nasa Osaka ang school natin. So every week, iba-ibang schools ang pinupuntahan ko. At andito na nga tayo sa Osaka. O diba? Tingnan nyo naman yung kanilang train station. May arrow pa kung saan ka dapat lalabas. Ayan, maging masunurin tayong bata. At eto naman ako, nagmamaganda. Yes, mukhang ang init-init pero sobrang lamig na ng hangin, lalo na sa gabi. At malalaman mo nga na nasa Japan ka kapag bawat kanto ay may convenience store. Yan ang Family Mart. Yung susunod naman ay 7-Eleven. Ayan, di ba? So that would be all for today. Thank you so much for watching. Bye!